sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bastos. Napakabastos talaga nito, Napakagulang po, mahabigan, Abay, napakasrud. Yan ba ang Big Brother natin, Ang Donald Trump, mga kuya, mga ateng. Walang yan naman, Abay, yung 20% na tariff rate na mga produktong ibinebenta natin sa Amerika, abay, binawasan lang ng 1%. Alang yan naman, Masyado naman tayong inaapi, Ayan, akala ko ba Big Brother ito, Inimbitahan pa sa White House ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos 1% lamang po ay binawas dun sa tariff. Paano ito, Secretary Ralph Recto, Commissioner John Lumagi, Walang, para tayong binigyan ng candy. Ayan, para tayong binigyan ng candying White Rabbit sa White House. Walang, Abay, iniimbitahan pa tayo sa Amerika. Abay, kulang pa sa pamasahe, kumbaga, yung gastos sa biyahe sa Amerika. Pagkatapos, kung di ba naman napakamagulang, mga kuya, mga ateng, pagkatapos po mabigan yung mga produkto, yung tariff ng Amerika dito sa atin, yung mga produkto ng Amerika, yung mga made in USA na dumadating po dito sa Pilipinas, zero tariff, abay, tax-free. Abay, mga walang yung mga ito, Daming bayan. Ay, nako talaga. Maha-high blood ka, Bishop Buddy Ballesteros. Oras sa ganap ng alas 8:13. Daming bayan. Ikaw na po. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, sayang ang biyahe ni Apo Presidente Apo Lucas sa Bersamin, Apo. Ay, anyamutan, Walang, ito pa namang resulta ng working visit ng Pangulo Marcos sa Amerika. Abay, kasama sana ito sa ibibida sa SONA, Alang, 1%. Sa bagay, hindi tayo nag-iisa, pati Indonesia po, mahabigan, ganun din. 19% pa rin po ang ipapataw sa ating mga export sa Amerika. Alang ya. Tapos bubula-bulahin pa ni Donald Trump si Presidente Marcos. Sabi, it was a beautiful visit. Ayan. Abay, napakahusay daw na tough negotiator ang ating Pangulong Marcos. Kaya lang ala rin nangyari. Walang ya, Abay, pwede bang kaya tuloy si VP Sara, tama ka Madam Vice President, Abay, tutulan natin yung pagtatayo ng pabrika ng armas diyan sa Subic, Ayan, hinga ng barangay permit. Hinga ng barangay permit. Alang yan naman, yan ba ang Big Brother natin? Alang ya, kaya pala, kung i-boycott din kaya ang mga made in America, Ayan, bumili lang tayo ng made in China o kaya made in Bangladesh. Ano ba naman yan? Ay, nako talaga, oo. Anyway, ayan, alamin nga, ayan, sabi nga nila Miss Let Narciso, beggars cannot be choosers. Ayan,
para naman tayong pulubi rito, ha? Kaya lang parang pambabastos, ha? Mantakin po yung mahabing iimbitahan tayo. 1% na ibabawa sa taripa. Raindrops are falling on my head. And just like Mukhang mahina si Super Secretary Frederick Go, ha? Si Super Secretary mukhang mahina ang mga negotiator natin sa Amerika. Ambassador Babes Romualdez, ha? so I just Abay, para na mga napahiya ang presidente rito, ha? and I like the way he May pambala naman ng mga DDS sa presidente sa administrasyon. those Kaya tayo, alala asim ang presidente ninyo, masasabihin ganyan, ano, ha? keep falling. Ayan yung mahabigan ni kakalungkot lang, ha? Talagang sa bagay, si Trudeau nga, Miss Salette, Canada, di ba? Ha? Oh, defeat Ilang percent ba yung ipinataw na taripa ng Amerika sa mga produkto ng Canada? Kaya gumanti ang Canada, ha? Binoykot ang mga American products, ha? Made in USA. Ayan. raindrops keep Kayo mga mahilig sa... May uso pa ba ang Levi's? a million miles Mabibili ng Levi's, ano na lang, huwag na made in America, made in Bangladesh na lang. O kaya made in EPSA. Tama. Samantala, ito nga ang latest 1% pagbaba sa taripang ipapato na Amerika. Makabuluhan na para kay Pangulong Marcos. Olong yan naman. Totoo ba ito? Ha? Ayan. Ito yung sinasabi natin mahabingan na ano, ha? Beggars cannot be choosers. Ayan. Ganun lang ba? Hindi ba tayo magpapakita ng konting tigas man lang? Ayan. raindrops Alamin natin ang detalye mula kay RS number 14, Let Narciso Plus Cabina. Miss Let. Lakay, itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na significant achievement ang maibaba ng 1% ang tariff rate ng Estados Unidos para Wow. sa Pilipinas. Oo, Lakay. Unang inanunsyo ni US President Donald Trump. Di man na lang ginawang binawasan 5%? mula- Yan, binawasan mula 20% sa 19% ang taripa para sa mga produktong manggagaling sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, maaring maliit ang 1%, pero pagdating daw sa real terms ay malaking bagay na ito. Nilinaw rin ito na hindi lahat ng produktong papasok sa bansa mula sa Amerika ay makakukuha ng zero tariff. Kasunod ito ng pahayag ni Trump na magiging open market ang Pilipinas sa US at makakukuha sila ng zero tariffs. Pero ayon kay PBBM, ipatutupad lang ito sa ilang market gaya ng mga sasakyan na tataasan rin ang import mula sa Amerika. Lakay? Fair ba yan sa isang big brother, ha? Ayan, okay, 19%. Pagkatapos yung produkto nila made in America, zero tariff, ha? Abay, ilang bisa na makolekta natin dyan, Commissioner Jun Lumagi, ha? Alang, it's unfair. Hindi maganda. Mas malaki yung kinukuha nilang mga produkto sa Pilipinas kumpara dun sa ini-import naman ng Pilipinas sa US. Pwede ba tayong magmatigas din? Patawan din natin ng 19% yung mga produkto ng Amerika made in USA na dinadala dito sa Pinas. Hindi pa yan nakukonsidera sa ngayon, Lakay. Alang ano, ha? Ayan, binobola-bola pa ni Trump itong mga pangulo natin, ha? Ayan. Top negotiator daw, Top Lakay. negotiator daw. Ayan. Ala rin nangyari. Ayan. Paalisin na yung mga EDCA sites dito. Alisin na yan. Yung binabalak ng Pentagon na magtayo na ng pabrika ng armas dyan sa Subic, hinga na maigpit na barangay permit yan. Walan Diyo, ano, Ang ha? sabi, para daw yan sa para maging self-reliant daw ang Pilipinas Nako. pagdating sa depensa. Dalhin nila doon sa China. Ay, dalhin sa China. Alang yan. Kasi ang mga kababayan na kayo, mas nakatingin doon sa, mas sila yung nakikinabang kesa tayo. Sa mga ganyang Masyadong shrewd. Ayan, masyadong magula itong si Trump talaga, ha? Abay, ano ba ang gagawin natin dito? Apo Lucas, ha? Tatanggapin na lang ba natin, ha? Para tayong pulubi rito, ha? Beggars cannot be choosers. Kung anong sabihin ni Donald Trump, ni Uncle Sam, ganun na lang. Alang yan naman, ano, ha? Paano, ibibida pa naman sana ng presidente sa SONA ito?
Paano niya ibibida ngayon yan? Ay, nako talaga. Baka malaki pa yung ginastos na biyahe. Ayan, papunta na Amerika. Iimbitahan dun sa White House. Ayan, pagkatapos parang binigyan lang ng candy. Diyos ko po. Anyway, ayan. Okay, so kailan ang balik ng Pangulong Marcos? Ayan, baka pagdating ng Pangulong Marcos sa naiya bukas, baka nakasimangot na ang presidente. Mamayang gabi Ay, apo. Mamayang gabi na. Ayan. Pauwi na Ang si Presidente. bihira. Wala. Mahina itong mga negotiators natin. Ayan. Akala ko'y smooth na yan, ha? Ala rin. Tsaka malungkot dito, zero tariff ang mga made in USA. Pambihira naman yan, ano, ha? Ay, nako. O sige, illegalize na natin ang gambling. Ay, gambling tuloy. Sige, Miss Let, ano pa ang latest mula sa Malacanang? So far yan lakay. So abangan natin kung ano pa yung mga magiging paliwanag ng economic managers dito. Alam ka lakay, kapag sila yung nagpaliwanag, parang positive pa rin. Ayan nga. Siguro to save face na lang. Ayan, sabihin na, maganda. Ayan, malaking bagay yung 1%. Pero sa totoo lamang po, nakita rin natin. Kung tayo nga na sabihin natin hindi na masyadong apektado, sila pa na mga opisyal ng gobyerno na pumunta pa na Amerika, ha? Inimbitahan, pagkatapos ganun lang. Alang yan naman. 1%. Oo, 1%, parang mumu. Parang candy. Ay, Diyos ko. Anyway, ayan, sana'y magawa ng paraan yan. Baka pwede namang gumanti ang mga mambabatas natin, ang mga senador, congressman natin, baka pwede magpasa ng batas, ha? Ayan, para hindi na presidente ang sisihin ni Donald Trump, ha? Ang Kongreso ang Senate President Cheese, ayan, Speaker Romualdez, ha? Baka pwede namang lahat din ng mga produkto ng Amerika made in USA, ha? Abay, patawan din natin ng 19%. Ayan, huwag namang zero. Diyos ko, zero tariff compared sa 19%. Ang laking bagay naman yan. Masyado namang masyado naman tayong dihado, mislet. Anyway. Lakay, pero ang lagi rin nila sinasabi, yung 19% na yan ay pangalawa sa pinakamababa sunod sa Singapore na mayroon lamang 10%. Diyos ko. Anyway, di man lang ginawang 5%, 1%. Sige na nga. Ayan, talagang ganon. Wala tayong wala tayong kakayang magmatigas Ayan, maliit lang na bansa tayo. Ayan, baka sabi ng Donald Trump, totoy na ito na masyadong matigas na makipag-negotiate. Anyway, sige, at least ang ating Pangulo he did his best, ika nga. Apo Lucas, kaya lang but his best is not enough. Anyway. Ganun daw kasi talaga lakay kapag negosyasyon. Okay. Ang sabi ni Ambassador Romualdez nung una hindi na lang tayo dun sa after sa kung ano yung makukuha natin sa kanila. Kasi syempre, kung ano yung sa mas malaking pakinabang at syempre kung ano yung ninegotiate natin, kung ano yung makabubuti sa Pilipinas, yung US, ninegotiate din nila yung para sa kanilang bansa. Ayan, kaya lang masyado ng mga zero tariff? Papayag ba kayo, Secretary Recto? Ayan, Commissioner Jun Lumaki, ha? Ayan, walang yan naman siguro dapat patawad din ng bis ang mga produkto ng Amerika rito, ha? Ayan, anyway, sige, ha? Maghakot na lang tayo ng basurang refrigerator at saka sopa sa mga estero. Alag niya. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Nakadismaya lang. Abangan natin lakay ang report ng Presidente pag uwi niya mamayang gabi. Ayan. Si Let Narciso para sa DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Abay, pinaka-abang-abangan pa naman natin yung usapan ni Trump at ang Pangulong Marcos dun sa Oval Office sa White House. Ala rin. Raindrops are falling on my head,
And just Binabagyo pa rin tayo. Ayan. Naku mga ating mga kuyang, good morning. Abay, kumusta po kayo, ha? Sana'y tumigil na ang ulan po sa inyong lugar. Ayan, abay, pumasok na ang bagyong Dante. Ayan, oy ka Dante Buscano, kumusta ka na? Buhay ka pa ba, ka Dante, ha? some talking At eto, papasok naman si Emong na naman. Ayaw tayong tantanan. like the Pero nasa ating linya po si Mr. Jason Bausa. Ayan, isa pong hydrologist at alamin nga natin, ayan, may mga nagtatanong kasi kung may scheduled na mag-release uli ng tubig sa mga dam sa Central Luzon. Ayan. O nga pala, Miss Let, wala bang announcement ang Apo Lucas Bersamin, ha? Ang ating officer in charge, Little President, kung may suspension uli ng classes bukas at pasok sa mga government offices. Mr. Jason Bausa, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ko. Thank you po. Naku, Mr. Bausa, sir, ayan, marami po ang nagtatanong kung magpapakawala ba daw tayo ng tubig sa mga dams natin. Ayan, ang Buklaw, Binga, Wawa Dam, ayan. As of now po, ano yung Angat Dam, 199.15, 1.04 meter yung tinaas, 24-hour deviation. Ito pong Ipo ay nasa 100.17, 0.11 po ang binaba dahil may nakabukas na 1 gate, 0.2 meter yung gate opening po. Ito pong Lamesa ay 79.94, 0.23 po ang binaba. Wala na po siya sa overflow level. So, hindi na po lumalabas ng river. Ungated po, so overflow lang po yung Oh, sa Lamesa Dam. Ito Oh. Opo. Sa Ambuklaw naman po, 750.7, 0.3 po yung binaba dahil may nakabukas na 3 gates at 1.5 meter yung total gate opening. Dito naman po sa Binga, sa Benguet, 574.01, 1.35 meter po yung tinaas at may nakabukas rin pong 2 gates at 1 meter yung total gate opening. Dito naman po sa San Roque ay 247.66, 1.05 meter po yung tinaas dahil sinasalo niya lang po yung nilabas ng Binga Dam. At ito naman po sa Pantabangan sa Nueva Ecija, 194.7, 0.59 meter po yung tinaas for 24-hour deviation. Dito naman sa Magat ay 185.87, 0.84 meter po yung tinaas for 24-hour deviation. At ito po sa Kaliraya, 287.85, 0.01 meter po yung binaba. Dito po yun sa may Laguna de Bay. Ayun lamang po for today. Mr. Bausa, sir, yung pong pinapakawalang tubig sa, ayan, Ambuklaw, Binga, San Roque, hindi po ba... Sa San Roque po, wala. Wala sa San Roque. Oo, wala po. Sa Ambuklaw, Binga. Ambuklaw, Binga lang. Binga lang po. Yung bang dami ng tubig na pinalabas po natin, pinahawalan sa Binga at saka Ambuklaw Dam, hindi po ba ito magdudulot ng mga pagbaha dito sa bandang Pangasinan, Bulacan, Mr. Bausa, sir? Hindi po kasi kasalukuyan pong binapaha yung Pangasinan dahil sa ulan. Yung pero po yung San Roque po, nakasarado po siya kasi kailangan niya pa po ng 32.33 34 meters para ma-reach na yung normal high water level. Malayo-layo pa po sa 280 level. Nasa 247.66 pa lang po yung San Roque Dam. So, yung pong pinakawalan tubig sa Ambuklaw at saka Lamesa Dam, dadaan po muna ng San Roque Dam, ganun po ba? Hindi po. Itong Ambuklaw at Binga, nasa Benguet po siya. Pasaluin lang siya ng San Roque. Ayun, kasi, yun nga. Isang river lang po siya. Tapos yung San Roque, kulang pa po ng 32.34 meters bago ma-reach yung normal high water level. Aba. Pero yung Pangasinan po, yung mga bahaya, dulot lang po ng mga pag-ulan lang po yun. Pero yun nga po, yung sasaluin ng San Roque Dam yung mga tubig galing sa Binga at saka Ambuklaw. Po, sasabihin lang po siya. Kasi nakasarado naman po yung San Roque Dam. Mukhang malaking San Roque Dam kasi mababa pa po yung water level nila. Opo. Malayo-layo pa. 32.34 meters pa po. Okay. So, wala pong ipangamba ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Bulacan na baka po bahain, Pampanga.
Kasapulukuyan pong baha na yun sa Pangasinan dulot ng mga malalakas sa pag-ulan. Allah, oo. Hindi po sa dam opening. Ayan. Pero ibig ko sabihin po, hindi sila mangamba na pagka nagpakawalan ng tubig sa Ambukal at Binga, baka mamaya lalong bumaha doon sa... Hindi po, sasaluhin. Hindi po. Sasaluhin ng San Roque. Sasaluhin lang siya ng San Roque. Okay. Opo. Tapos yung San Roque may 32.34 meters pa para ma-reach na yung normal high water level. Sana nakita niyo Mr. Bausa sir sa lagay ng panahon ngayon, habagat at saka ito may papasok pang bagyong Emong. Hindi kaya aabot sa critical level ang San Roque Dam? Medyo malayo-layo po 32 meters na mataas pa yun So expect po yung mga pagbaha po yan, dulot po ng mga pag-ulan. Yung mga nasa lower Pangasinan. Ayan. Lower Agno River. Ayan. Ito naman po sa NCR, mga pag-ulan po siya Talagang malalakas yung pag-ulan ng mga nakarang araw Kaya may mga areas na binaha. Sa Lamesa Dam sir, mababa na ba yung ibinaba? Kasi wala naman dam yan, di ba? Overflowing talaga. Free flowing siya. Opo. So kumusta po ang water level ng Lamesa Dam? As of now po, 79.94. So malayo, bumaba sa 80.15 na overflow. So hindi na po siya nag-overflow ngayon. Ayan. Okay nga Rod. At least malaking bagay yan para hindi po mga ating mga kababayan, lalo yung mga nasa area ng Kamanaba. Ayan. Opo. Bulacan. Pero po, kasalukuyan pong nasa may mga ina-expect po tayong pag-ulan. So manatiling mag-monitor pa rin po. Dahil po yung 0.21 meter lang po yung kailangan para mag-overflow siya. So sa mga parating na mga pag-ulan, inaasahan po natin na laging nakamonitor po para maanoan po yung public na kung mag-overflow uli yung Lamesa Dam. Mag-issue naman po kaming hydrological forecast. Ayun, mabuti ayan, minsan maugol kami sa mga alarm sa mga cellphone namin, may mga alert na ganito ha. Ayan ang kailangan natin, Mr. Bausa sir. Mr. Jason, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. Mga kaibigan, si Mr. Jason Bausa, hydrologist ng Pag-asa Hydrometeorology Division. Drops are falling on my head. Sandali lamang sa mga report, sandali lamang pinakamayamang chairman ng MMDA. Sandali lamang chairman Don Artes. Morning Kuyang Sir. Ayan, grabe ha. Pwede ba yung mga nagtatapon ng mga sirang ref at saka sopa sa estero ilublob sila sa estero? Ilublob sa estero. Ano ba yan? Ay, good morning Apo Manny Bunuan. Ayan, ang sabi po ng DPWH. Ayan, ang mga drainage sa Metro Manila ay barado dahil sa mga basura. Nako talaga. Siguro sa mga Secretary John Vic Remulla ha, yung mga LGUs natin, ayan, yung mga mayors dito sa Metro Manila ha. Ayan, sabagay, sinimula na yata ni Yorme Isko ito ha. Dapat yung mga barangay kapitan natin huwag tutulog-tulog, mga barangay tanod. Ayan, di ba may mga allowance ito mga barangay tanod natin? Bantayan naman yung mga kabarangay natin na nagtatapon ng kung ano-anong basura sa mga estero ha. Babalikan natin ang mga reports. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, mista. Wala ka bang golf ngayon? General Edwin Ernie. Ayan. Mr. Elmer Garjola. General Willie Bonilla. Oras sa ganap ng alas 8:35. Ang Pilipino. Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan. Kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apid. Damdaming Bayan. Your golden sun will shine for me. Saan galing music yan? Dito ba sa akin galing yan? Ba? Damdamin
Bayan. Pampakalma daw sabi ni Don Canor Elman. Ayan. Lakay. Ayan ay pinapakita ng gobyerno ang pagiging alipin ng Amerika ang Pilipinas. Taksil na, traidor pa. Aba, Don Canor Elman. Ayan, chill-chill lang sir. Ha? Makalma lang. Daming bayan. Yan naman ha. At sino ba ang barangay chairman diyan sa sa Subic Renadar ha? Most worshipful Roland Paulino ha. Huwag nga bigyan ng barangay permit yung itatayong paggawaan ng armas diyan. O kaya patawan ng 20% tariff din ha. Yan. Daming bayan. Oras Sister L. It's 8:41. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po. Maulang umaga, ingat-ingat at Diyos maray na aga sa mga kababayan dyan sa Barangay Bautista, Villar Albay. Inuulan din ng Bicol, Lakay. Malakas din ang ulan sa yes, Bicol. Lakay. Ayan. Matindi din ang pag-ulan. Anong ginagawa ni Mayor doon? Ayan. Hindi naman kasi binabaha. Di ba binabaha? Parang ang baha doon sa amin, Lakay, usually ilog. Pagka umapaw na ang ilog, doon lang magkakabaha. Pero yung drainage, okay naman. Wala namang baha sa kalsada. So wala nagtatapon doon ng refrigerator tsaka sofa. Ayan. Parang wala naman, Lakay, kasi kinakalakal din. Ganun ba? Naalala ko, naulit na naman yan. Abay, noong unang panahon, naging controversial din yan sa may estero dyan sa malapit sa Malacanang. Dyan sa may San Miguel, ha? May estero dyan ha? Ayan, nasa anong street nga ba yan? Abay, nako dyan, mga ganyan din. Mga, ang laki nung kalakal na yun. Lumang, sirang refrigerator. Ayan, mga, furnitures na sira. Ayan, lamesa. Grabe naman yung Lakay. Talaga, grabe talaga. Pagka-umulan, babaha talaga, babara yan. Ay, sinabi mo, ha? Ayan, good morning, Sister L. Good morning, Lakay. Yung mga reporters natin, ingat-ingat. Giselle, ha? Ayan, sinisipog ka na. Ha? Ayan, huwag kag bababad sa hagag bewag, ha? Ayan, hagag hita alag, ha? Ayan. Concern si Kuyang Plasi Chavez sa'yo, ha? Ayan, padadalang ka daw ng Vicks Vaporub. Ayan. Para daw ipahid sa ilon tsaka sa dibdib tsaka sa likod. Pero ayan. yung reporter natin, Lakay, dapat pagka sumusuong sa baha, talagang nakabota sana. Ayan. Yung nakabuong kaya lang paano ka magbobota kung hanggang bewang ang may tubig? May nabibili, Lakay, na yung parang PPE sa baha. Yung hanggang parang jumper, tapos waterproof ka na nun. May nakita ko yan na ginagamit ng mga namimingwit sa Amerika May nakikita ko niyan sa GMA, Lakay, mga reporter ng GMA. Ganun ba yan? Banggitin natin, baka sabihin mo hindi ko binabanggit ganun ba sa GMA? Kasi TV naman yun Sila ba yung nagpapalugaw na rin? Ayan, wala. Sila ba yung nagpapalugaw? Gumagay sa atin? Anyway, di maganda. Di maganda kasi marami ang matutulungan. Yes. Yung mga ganun ay okay lang. Gayahin yung mga magaganda. Yes. Daming bayan. Pero may landslide pala dyan sa Quezon City. Lakay, alamin nga natin ang detalye. Ongoing ang clearing operations ng BFP dyan sa Gumuhong Lupa sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Nandyan si RH5 Val Gonzales. Val. Valentino. Val. Naputol ang kanyang linya. Binahan na rin yata itong si Val Gonzales, ha? Pinapalusong nga ng 2x2 sa baha kanina. Oo nga, lusong ka rin daw. Mas matapang pa si Giselle sa inyo, ha? Ang bira. Kababayan to, ang sexy-sexy, ganda-ganda, pinapalusong sa baha, ha? Ito mga barako natin, ayaw mabasa ang karsunsilyo. Karsunsilyo! Ayaw lumusong sa baha. Ayan. Gayahin nyo si may binabang itong 2x2 kanina. Wala. Yung Chinese reporter na na nag-viral. Wala yun. AI yata yun wala sila kay Ruel Saldico. Kita mo yung hanggang lieg. Tama, hanggang lieg. Hanggang dibdib. Parang may portion dun sa video niya, di ba? Naglalakad. Nung Binaang Camarines Sur. Yes.
Yung reporter po namin mahabigan, si Yun ang literal Ruel na Saldico. sumuong lumangoy Oo. sa baha. Nagre-report po mahabigan hanggang dibdib yung tubig. Tubig. Ha? Ayan. Yan ang mga reporters ng DCRH. Eh, lakay wala siyang choice. Yung bahay niya yun. Yung bahay niya, dun sa vicinity lakay, Oo. binaha. So, kailangan, bago siya mag-report, lalangoy muna siya. Ayan. Bago makalabas ng bahay, Yes, lakay. hanggang liig na talaga. Oo. Ha? Ay, naka talaga. Eh, balikan na muna natin lakay si Val Gonzalez. Akala ko may bigyan na tayo ng aginaldo. Maya-maya Ayan. after ni Val Sige. lakay. Val, kumusta ang sitwasyon dyan? Meron bang na tabunan dyan sa paghuhunang lupa dyan sa may Bagong Silangan, Quezon City? Val? Isang taxi at isang van yung nadaganan na Oh? ng mga debris Taxi at na van? nanggaling mismo. Mayor, isang taxi, kung nakikita ninyo yung video na yan, isang taxi at isang van yung nadaganan matapos na gumuho itong bahagi ng lupa dito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ito'y pagitan lamang ng isang malaking subdivision at sitio veterans dito sa Bagong Silangan, Quezon City. Nangyari itong pagguhong ito. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran, Sister El at Mayor, yung mga bahay, isang dalawa tatlo. Medyo may kalakihan ito. Ala, yung bahay, oh. Kunti na lang. Malapit na. Nangangalib. Ayan, i-zoom mo nga yan. Ayan, zoom yun. Ayun. Dati Junior. Ayan, yan yung tatlong bahay na yan. Yung pinangangambahan na kapag talaan upang lumambot itong tumuhong bahagi ng lupang ito, Sister El at Mayor, mukhang baka maisama doon sa pagsat dito sa may tatakang bahagi na ito, dito sa may barangay Sitio Veterans, dito sa barangay Bagong Silangan, Quezon City, o Sitio Veterans, barangay Bagong Silangan, Quezon City. Nangyari itong pagguho ngayong umaga lamang, Mayor. Anong oras? Alas 6. Oh, Diyos ko. Oh, baka tulog pa sila nun, ha? Butit hindi natanga yung bahay, ha? Ayan, baka kumuha kay Joe Saldariaga, baka may poste ng Meralco dyan, baka pwede itukod muna dyan. Wala naman. Wala naman. Itong Mayor, yung puno ng kawayan, yung dilaw na kawayan, at meron pang isang punong na bali. Oo nga, nakita ko yung kawayan na Val, mukhang hindi nakatulong, ha? Ayan, abay, dapat kung Angelo Palmones, ha? Ayan, yung kawayan pinupromote mo, baka pwedeng maglagay ng mas marami dyan para masuportahan yung lupa. Hindi gumuho na ganyan. Saturate na kasi, Mayor, at itong lupang to, dahil doon sa walang humpay, napagbuhos ng malalakas na mga pagulan nitong nakalipas na ilang araw na. Kaya naman lumabot yung lupa, yung mga puno nitong itong orange, itong yellow bamboo na ito, maging yung ilang mga yan puno. yung bayog, di ba? Bayog yan. Di ba yan ang bayog na kawayan na Val? Yung makapal ang balat? Iba itong ibang klaseng kawayan yan. Yellow, ha? Para ito siyang yung Chinese kulay dilaw. bamboo. Kulay dilaw ito, Mayor Pitarel. Itong puno ng kawayan na ito na natungkab na doon sa may pinaka... Teka muna, Val. May taxi ka mo tsaka van. Buti walang sakay doon. Wala, dahil lang binabanggit nitong barangay. Kausap ko kanina itong si Barangay Sir Joy Mariano. Kanyang pinabanggit, matitigas daw ang ulo nitong mga residente dito sa lugar dahil nakalagay na yung dalawang signages na bawal magpa dito sa lugar na ito. Pero sabi, itong si Joy Mariano ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City, wala silang magagawa dahil sa kabila ng kanilang bawal, matitigas daw ang ulo nitong mga residente rito. Kaya yon, nangyari, isang van at isang taxi. Yung ngayon ay nagtamo ng pinsala matapos na mabagsakan ng mga debris na nanggaling dun sa itaas mismo. Ito sa bahagi na ito ng barangay Bagong Silangan na Quezon City. Sa ngayon, Mayor, itong clearing operations nagpapatuloy. Iba't ibang mga unit na ng Bureau of Fire Protection dito sa Quezon City. Yung nagtungo dito sa lugar para mapaplis yung pagtatanggal dito sa mga naiwang mga debris, mga puno ng kawayan at ilan pa, para
maiwasan na yung diskasya pa rito sa lugar. Anong street yan, Val? Val, anong street sa Barangay Bagong Silangan? Ito yung dito sa Don Vicente yata, kung di ako nagkakamali. Don Vicente. Don Vicente Street, dito sa Sitio Veterans. Dito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Saan malapit yung Bagong Silangan na yan? Ay, malapit dito sa Philinvest. Malapit mismo. Philinvest. Malapit sa Batasan. Batasan mismo, Mayor. Sa Department of Social Welfare and Development. At Oh. dito mismo, silang nagpakayo dito sa Gate 5 ng Philinvest, isang malaking subdivision dito sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City nangyari. Ito ang pagkuho ng lupa na ito. Kaya may tulong-tulong itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, maging itong mga tauhan ng barangay, doon sa pagtatanggal dito sa naiwang mga debris o nagpagsaka ang mga debris, mismo doon sa may pinaka ituktok, gilid nitong atas na bahagi ng lupa dito Val, sa Barangay Bagong Silangan. kumusta yung mga nakatira doon sa yung malapit ng bumagsak na kabahayan dyan? Di pa ba sila lumilikas? Mabuti na lang mayroong mga pero sabi nitong si Barangay Chairman Wilfred Bucara, kausap ko lamang kanina, patungo na rin siya dito muli. Patungo na muli siya rito sa lugar. Na informahan na raw ang City Disaster Risk Reduction and Management Office doon sa piligrong dulot nitong pagkakalugar dito sa lokasyon na ito. Itong mga kabahayan na ito, hilera ng mga kabahayan, pero matigas din daw ang ulo, Mayor. Siyempre, naipundar na dyan. Diyan na sila nagtayo ng kahit na maliit na bahay, barong-barong Val. Baka magawa ng paraan ni Mayor Joy Belmonte yan, ha? I-refer sa sino nga ba housing sir natin? Si Jerry Acosar. Ayan, pinalitan na pala. Sino ba pumalit kay Baka pwedeng isama sa mga mabibigyan ng mga housing project itong mga nakatira dyan. Kawawa naman sila. Nagdiklara na ng state of calamity ang Quezon City kahapon. So siguro isa doon sa malaking fondong may lalabas ay maring gamitin dito sa paglilikas nitong mga residente na ito na nasa peligro lugar. Ang binabanggit nitong Chairman na Wilfred Bucara, napakadelikado na itong lugar dahil doon sa kanyang pagtaya ng barangay mayor, malambot na itong lupa at anytime itong mga pare ay maring malagay sa panganib, lalo na yung buhay ng mga nakatira dito sa lugar na ito sa Barangay Bagong Silangan dito sa Quezon City. So ngayon ay umuulan pa, Mayor. May pagbagsak pa naman ng mahinang pagulan dito sa bahagi ito ng Quezon City. Kaya yung ating mga dito sa lugar nangangamba, inaantay na lamang nila kung ano magiging desisyon ng city government dito sa lugar ito. Kung sila ba ay tutulungan o mabibigyan buhay ng location para hindi malagay sa peligro yung kanilang buhay. Val, asan yung may-ari ng taxi at saka sa van? Di ba nagpupunta dyan? Pwede naman yatang paandarin, alisin dyan, natatabunan pa ng kawayan. hindi pa makakilos, Mayor. Yung may-ari ba nandito? Yung may-ari ng sadakyan? Eto si Kuya. Eto pala yung may-ari. Saan po dyan yung sa inyo? Saan po yung sa inyo dyan? Nahihiya. Driver. Driver lamang daw siya. Driver lamang daw. Po ba yung may-ari? Takot sa'yo, Val, Umiiwas. siya Takip na mukha. Ito naman kasi si Val Lalapit ka lang basta-basta Mapagalitan na amo. Salary deduction na repair niyan. Acts of nature naman daw lakay. Insurance. Kung insured dyan. Ipapakita lang ng ating cameraman na si Utoy Ibrahim. Lalaking mga no parking sign dito sa lugar na ito. May no parking sign dyan. Nakita nyo naman, dapat mahusay ng kamay yung Oo nga, laka-laka no parking. Ayan, nakalagay. Baka naman hindi nakita. Ayan, baka na misplace nung pumarada sila dyan. Yung yung signage. Ito, kakausapin natin si Kuyang Joy Mariano, ang traffic enforcer ang Barangay Bagong Silangan. Anong binabanggit nyo kanina? Matagal na ninyong nilagay itong mga na yan. Ito nga po,
ito po yung nagbigay na po kami ng no parking bago po bumagyo nung siguro mga 4 months ago na po. Na pinagbabawalan na natin po tayo mag-parking dito sa area yung lagabang kawayan. Ngunit wala ko kami magawa sa gabi kasi sa gabi po sila nagpa-parking. Kaya hindi ho na namin sila masabihan na bawal na talaga dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin po sila nagpa-parking hanggang sa nagkaroon ng trega. Wala ako kami magawa kung ganyan po nangyari sa kanilang sasakyan. Dahil sa ticket ng ulo na din nila ayaw subod sa amin ng mga nakalagay ng signs na no parking. Ayun po. Okay, kaya sige, hayaan tabunan ng kawayan yan. Kaya naman binabanggit para lagay ang malalaking no parking signs dito sa lugar na ito. Dahil 2 taon lang nakalilipas, isa ring pagguho ang nangyari dito mismo sa lugar na ito. Ayun si ano pala Val, si Engineer Jose Ramon Aliling pala ang housing SAR ngayon, kapalit ni Secretary Jerry Acosar. Ayan, Engineer Aliling, ayan. Baka pwedeng bigyan ng housing yung mga yung mga kababayan natin na nasa gilid, tatangin na ng babagsak na yung kanilang mga bahay diyan. Oo, kumakapit na lang eh. Oo. Tamang-tama yung binabanggit mo, Mayor, dahil mayroong memorandum of agreement kahapon na inilabas ang Department of Social Welfare and Development at itong DSUD, Department of Housing and Settlement Department, ay nagkaroon sila ng agreement para tumulong doon sa mga nawalan ng bahay dahil nagdulot nitong nagdaang kalamidad na dulot ng bagyong Krising at ito nagpapatuloy na peligrong dulot ng kabagat. So, tama-tama kung mapasali itong mga residente nitong 3 bahay nito. Actually, hindi yung 3 bahay. Pero yung ibang mga lugar kasi ay nandun at may medyo mabababang mga lugar na at hindi na dito sa may pinaka-matarik na lugar na ito. Kaya itong lugar ito ay dapat mailipat na para mailigtas doon sa tiyak na kapamanan. Mula rito sa bagong silangan sa Quezon City, napatuloy yung pagkambon. Ako si Val Gonzales. DZRH, una sa Pilipinas, uuna sa Pilipinas. Daming bayan. O kaya Mayor Joy Belmonte, sino ba ang chief ng engineering department ng Quezon City Hall? Baka pwedeng lagyan ng riprap yan. Ayan, yung mga ganyang lugar. Dapat alam mga nasa tabing kalsada. Ayan. O kaya kausapin si Congressman Eric Yap ng ng Mountain Province ng Baguio, ha? Lagyan ng rock netting. Kaso lakay kung katulad nung dito sa may Cannon Road, sobrang laki ng bato lakay. Baka matangay lang yun. Yung rock netting na ginagawa na. Ayan, mahihila yun lakay. Ganun kalaki. Laking kitaan dyan. Pinipiba naman yung sasakyan lakay. Samantala, ayan, sayang kulang yung pondo ni Ninong Sherwin Alfaro ha? Kung malaki lang sana ang pondo ni Sherwin, ha? Tapos sasamantay ni Mista, si Kuyang General Aldi Nieves, ha? Bagibain yung bahay na yun magpatayo ng bago. Bagong ayan, bahay. Asan ba ang Ninong Sherwin ngayon? Saan siya mamimigyan ng limpak-limpak na aginaldo? Nandyan siya ngayon lakay sa may San Mateo, Rizal. May baha pa ba dyan, Ninong Sherwin? Kasi may mga area dyan na binabaha lakay. Tama, binabaha din yan. May mga area dyan. Ninong Sherwin, sino ang malakasang huli mo na nanonood at nakikinig sa atin? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, yung mga taga San Mateo, ayan, magmano na kayo kay Ninong. Ninong Sherwin, sino ba ang bibigyan mo ng regalo aginaldo ngayon? Kaya si Sir Erpong si Giselle Ricaporte sumusuong sa baha at si Val Gonzales naman ay nagpapabasa sa ulan. Ako naman ay nagpapakagat sa lamok lakay. Bakit malamok dyan? Kaya dito ko tahalamanan. Yan
dito sa barangay. Uy, ganda naman ng ano dyan, no? Ang ganda ng halaman dyan, no? Green na green. Pag mahalaman na kayo, talagang andyan din yung lamok. Dahil Hindi ka nagbaon ng ano, of lotion. Ayan, no? O kaya, dito sa barangay, subukan mong... talaga namang tutok na tutok sa DZRH. Itong ating paboritong listener. So, tignan mo, nanay, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Sir Deo. Good morning po, ate. Ayan. Alice Gregorio po. Alice Gregoria, ayan. Alice in Wonderland. Good morning Good morning po. Palagi kayo nakatutok sa DZRH, nanay Alice. Ay, siyempre. Naku, ano pa ako, high school pa lang. Kaya kami nung sa Iran. Sa Arroyo ko nag-high school. Katabi lang yung Manila Broadcasting Company. Oo. Yung... DCRH tama. Ang unang DCRS po, nasa Taft Avenue yata nung araw. Oo, ito yung mga OG lang kayo. Sa may Taft Avenue, sa may High Alay. Sir Deo, pagka wala kami teacher noon, manunod kami ng student canteen. Talaga po. Sa Naila Benitez pa, tsaka sa Eddie Hilarde, tsaka sino nga yung sakto sila? Nakalimutan ko na. Si Eng. Ayan. Ilan taon na kayo? 81. Batang-bata pa. Ayan. Talagang mula noong 70s hanggang ngayon, talagang tutok na tutok sa DZRH itong si Nanay Ali. Kababata pa ito ni Tia Deli. Ayan. Argado daw kayo sa Delhi. Yes. Ayan. Okay, dahil si Lola Alice ay parating nakikinig sa atin, bigyan mo kaagad na aginaldo, Sir Will. Nanay Alice, lagi ka nakatune in sa DZRH. Sino po pwede ang sa pag-umaga? Siyempre, si Deo mo. Aba, I love you, Lola Alice. I love you, Mama. I love you to daw lakay. Nanay Alice, 1,000 pesos. Yan para sa inyan. Yan po, tanggapin niyo po. Sir Deo, thank you very much. Huwag po mag-thank you. May dagdag pa po. Pambili ng gamot po. Ano pong gamot na binibili nyo? Yun po yung, yung Herbs of the Earth ang pangalan. Kahapon ko lang nabili. Ganun po ba? Ayan, baka... Para saan po yun, Lola? Gamot saan? Sana po sa arthritis. Arthritis. Sige, bigyan mo pa ng 1,000, pambili ng pinapaitan, kambing, ayan, munggo, ayan. May additional 1,000. Malanakit lalo tuhod lang. Malanakit lalo ng tuhod. Laman loob. Laman loob. Ako magdidinuguan daw sa mamaya. Yan. Kaya lang nawala yung video mo. Nawala yung video. Lakay dahil titira ng mga isaw, ng mga laman loob mamaya, dapat siyernohan nyo ng vitamin E. Yes. Pampalakas. Sabi niya, 81 na ako. Gusto niyo pa ako mag-vitamin E. Lola Alice, yung vitamin E, 3 dropper lang po para sa inyo, ha? Ayan. 3 patak ng dropper. 3 ml. 3 milligram. Siyempre, meron pa kayong DZRH grocery, DZRH na imbag na bigas, DZRH t-shirt, DZRH umbrella dahil maulan at ang inyong radyo medyo may kalumaan na lakay. Palitan yan. Yes. Bigyan ng mini component. Bigyan ng bago. Daming bayan mini component. Well, thank you. Alam niyo, Sir Deo, bala ko talaga bumili ng radyo. Yay! Wag na ka po yung bumili. Ayun. Transistor na binigay niyo. Ayan, Mini component po ang tawag dyan. Yung transistor po, lumang tawag na yung sa radyo. Ang tawag natin sa radyo, mini component. Ayan. Mini component. Matatandaan yan. Thank you very much. May USB pa yan. Yes. May flashlight pa yan. Ayan. Kaya naman may flashlight na, may ilaw pa. Talaga namang mapapakinabangan kapag lalo't walang kuryente. Yes. At sa mga areas at mga lugar na wala pa rin serbisyo ng Meralco, hanggang ngayon yun, sana maibalik na nga daw yung serbisyo ng kuryente. Lalo doon sa mga binahang lugar, dito sa may San Mateo. Dito naman di kayo binaha sa may Banaba. Hindi naman, sa kalye, pero hindi po umabot sa bahay. Sa kalye lang.
Huwag nyo Ayan. na papuntahin, huwag nyo na patuloyin yung bahay. Hindi nyo naman Itaboy nyo na agad. Ayan. Kaya so nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod dating winner sa DZRH, Malakas Promo. RH6, Sherwin Bata Alfaro, BZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba, kaya lang May wala yung pa-extra pa eh. Kaya lang wala yung video mo, Sherwin. Oo, Hindi natin sayang. nakita si Lola Alice in Wonderland Gregorio. Nalobat na yata ang ninong ng bayan lakay sa tagal naka-standby. Naluma yung cameraman. Ayan. Hindi na kinaya. Aha, maraming salamat Sherwin, Lola Alice Gregorio mula po dyan sa San Mateo, Rizal. Babalikan natin ang mga reports. Standby Raymond Dadpaas. Walang pasok ang Senado ngayon at saka Kongreso, mga government offices, ha? Lakay. Suspendido pala. Ayan. Yes, wala silang pa. Sana all. Ayan. Pero magre-report pa rin po ang Raymond Dadpaas at man ng Milky Rigunan at Boy Gonzales dahil kahit suspended ang pasok sa mga government offices at ilang private offices at eskwela. Ayan, meron pa rin pong balita ang ating mga reporters dahil hindi natutulog ang balita. Yes, ayan. lakay. Gising na gising. 24/7, walang break. Wala pong ganon, sabi. Walang ganon. Kung kayo napapagod ang balita, hindi napapagod. Pero lakay sa mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel, ma-segue ko lang. Bakit? Sabi dito ni Mira Mar, sana ako din may mini component. Sige, ganito. Sa mga lagi nakatutok at nakikinig sa atin, lakay, mag-comment kayo kung saang lugar kayo. Huwag naman yung sobrang layo, yung kayang puntahan. Isasuggest natin yan sa ninong ng bayan. Napuntahan niya ng area at baka sakali kayo ang matsyempohan. Para mabigyan kayo ng mini component. Hindi na po transistor radio, mini component na. Ayan, yes. Kasi may USB na. Ayan, yes, may flashlight din. May plaka pa yan. Alam mo, tuwan-tuwa yung kapatid ko lakay. Bakit? Doon sa radyo. Oh, bakit? Lalo na sa ganitong panahon. May flashlight eh. Ganun ba? Oo, tapos may USB pa. Aba, saan ka pa? Ayan, ayan. Nakarating agad ng Bicol eh. Maraming salamat, Sherwin. Ayan, good morning, Ma'am Rona Naidas. Ayan. Aba, parang si Don Canor Elman din pala itong si Rona Naidas. Ayan. Hay lakay, inuto na naman tayo ni Trump. Ayan. 1%. Ayan, kaya ayaw ni Digong sa Amerika. Ayan. Binobola lang tayo ni Uncle Sam. Ayan. Standby Raymond Dadpaas, standby Giselle Ricafort. Standby Edniel Parosa, standby si Small Mayor, ha? Small Mayor Boy Gonzales Dumagoso ng Maynila. Ayan. Gusto ko yung small mayor talaga. Kasi may little president na. Cesar Chavez is the name, ha? Little mayor. Ayan. Tapos may small, parang redundant tayo. Kaya nga small din na little. Gusto mo extra small pa. XS. XS mayor. Ayan. Pero sandali lamang sa yung mga reports. Pero alam po niyo mga kuya, mga ateng. Lalo po yung mga medyo nagkakaedar. Ha? Ayan. Sa panahon ito na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit. Ano po, kaya dapat maging malusog tayo at aktibo, ha? Kaya ako ay todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lamang po mga lolo, mga lola. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class pa rin yan. At gamot sa high cholesterol, syempre, ha? World class pa rin yan. Pero, sa presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin siyempre ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:10.
Kung napapansin po ninyo mga kuyang mga ateng, pero sa ibang aspeto po, mas madali ngayon ang buhay. Pera? Abay, isang tap lamang po sa cellphone ay naipadala na. Kahit anong palabas, anong kanta, litrato, abay, isang type mo lang. Mahahanap mo na yan. Yun nga lang, dahil din sa technology, kapag hindi ka nag-ingat, nako, madali rin pong ma-scam. Hawak natin ang susi sa security na ating mga bank account at pera. Kailangan itong ingatan. Kasi nga naman, sa isang text o isang click lamang, naku po, pwede itong makuha sa atin. Gamit ang advanced technology, ay nagpapanggap ang mga scammer na ito na mga bangko, government agency, o ano pang mga totoong kumpanya. At papasok pa mga scam messages nila na mukhang galing sa lehitimong text sender ID. Sasabihin nila na malalak ang account mo kapag hindi ka nag-click sa link na ibinigay nila. O kaya ay manalo ka sa raffle. Pero kailangan mo munang mag-click para mag-sign up at magbigay pa ng OTP. At para sure na makasali. Ayan. Kaya ingat po talaga. Modus po yan mga ating mga kuya. Ha? Ayan. Modus yan kaya wag na wag kayong bibigay. Kailangan smarter tayo than scammers. Don't click links. Never share your OTP. Doon tayo sa madaling buhay na walang hassle na scammers. Ito po ay isang mahalagang paalala mula po sa BDO Unibank. Daming bayan. Oras ganap na alas 9:14. Ang oras ay hatid sa inyo ng Diabetes Care. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan, kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. Oras Kuya General Alexander Guo. Oras Sister L. It's 9:22. Ang bilis ng oras. At Miss Glyza, pumapatak pa rin ba ang ulan sa Pag-asa? Ayan. Sa labas ba? Ayan, standby sa ating mga reports. Abay, kanina patak-patak na lang ang ulan ha? Mayroon Ayan, na naman ngayon lakay. alamin nga natin ang latest bulletin mula sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Sinong nandyan Sister L? Ang nandyan sa ating linya lakay, ang Pag-asa si Miss Glyza Escoliara. Oy. Miss Glyza, magandang maulang umaga po. Miss Glyza, good morning. Morning din po, Sister Elaine at Lakay Deo. Para po sa lagay ng ating panahon, ang bagyong Dante po na ating minomonitor ay huling namataan natin. 880 kilometers silangan po ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot ng 70 kilometers per hour. Inaasahan pong ito'y kikilos pahilagang kanluran at inaasahan po natin na Biyernes ng umaga ay makakalabas ng Philippine Area of Responsibility. At lakay meron din po tayong minomonitor na isang low pressure area. Ito po naman ay nasa coastal waters ng Calayan Island sa Cagayan. So likely po lakay, nag-survive po ito. So humiwalay na po siya ng medyo mas malayong distansya dito po sa bagyong Dante. Kaya nakaipon po ito ng sariling lakas. At by 11 a.m. ay maaari po nating i-declare po ito na isang ganap na ring bagyo. So dalawa ang bagyo sa loob ng para ang mangyayari niya na Miss Glyza. Opo, Lakay. Wow. At ang implication po nito ay dahil po magde-declare po tayo ng panibagong bagyo sa hilagang kanluran po ng Northern Luzon, pwedeng magkaroon po ng tropical cyclone wind signal sa Ilocos region at dito po sa northern portions naman po ng Cordillera Administrative Region.
So although may wind signal number 1 po, ang tinitingnan pa rin po natin mas makakapagbigay po ng impact dulot po ng bagyong i-declare po natin ay ang lakas pa rin po ng ulan doon sa area. So yung banta pa rin po ng flash floods at landslide. At dahil nga po sa ating mga kababayan dito po sa pumapalaot sa western portions po ng Ilocos region, ay kung magde-declare po tayo ng alas 11 ay likely po magkakaroon po ng stop operation po yung mga naglalayag po. Doon po sa areas kung saan magtataas po tayo ng wind signal number 1. Malapit po kasi ito lakay sa lupa kaya automatic po meron pong wind signal number 1. Nako, nakikita ko dito sa mapa, Miss Aglaisa, satellite natin. Mukhang mas malakas yung paparting na Emong ano. Ito naman lakay ay ina-expect natin na lalapit ng mabilis dito sa landmass. Ngunit yung dulot po nitong ulan, yun po yung tinitingnan po natin na magiging pinakamatinding impact po ng bagyong ito. Although, hindi po natin nire-roll out ang magkaroon po ng wind signal number 2, pero sa ngayon po ang tinitingnan po nating pinakamalaking impact dito po sa bagyong Emong ay yung lakas din po ng mga pag-ulan. So, at present din po, yung bagyong Dante po ay patuloy po na pinapairal ang habagat. At dito po sa Occidental Mindoro ay nag-uulan na po. And then, by noon time po, in-expect po natin na dito po sa Metro Manila ay magkakaroon na po ng tuloy-tuloy na ulan. At nandun na po kasi sa Manila Bay yung mga tipak ng ulap. And doon din po sa coastal areas ng Zambales, Bataan. So, medyo papasok na po ulit ang habagat ngayong mga oras na ito. Bakit ganun na Miss Glyza? Nasa Northern Luzon yung bagyo pero hanggang Negros sa Visayas ramdam ang ulan. Opo. Nasa klima po talaga ng Pilipinas na pag meron pong sama ng panahon ay abot po hanggang Western Visayas po ang mga naging pag-ulan dulot po ng habagat. Kaya nga po kabilang po sila sa climate type 1 po. Lalo na po pag nagde-declare po tayo ng tag-ulan, kasama po sila sa inoobserbahang istasyon po. Bakit wala pa tayong signal? Sa ngayon po ay alas 11 po i-declare na alas 8 po magiging bagyo at ang bulletin po natin ay ilalabas po natin alas 11 po ng umaga. So likely po by that time dun po magkakaroon tayo ng wind signal number 1 po paglabas po ng bulletin. Dito sa Metro Manila, Miss Glyza, ayan medyo tumila ang ulan. Tuloy-tuloy na ba ito o asahan pa rin ang pag-ulan mamayang gabi, mamayang hapon? Opo, nakaabang po yung mga ulap natin dito po sa may Manila Bay, dito po sa dito po sa may karagatan po na malapit po sa Zambales, Bataan. So ina-expect po natin tuloy-tuloy po na po yung ulan. May exing break pero ina-expect po natin na magtutuloy-tuloy po ang ulan ngayong araw. And then by tomorrow po, mas lesser na po yung pag-ulan dahil po sa presensya po ni Emong ay medyo aagawin po niya yung ibang kaulapan ng habagat. Ayun. Right. Di ba pwede itaboy yung mga mga ulap-ulap na yan. Bira. Oo. So, hanggang kailan natin maranasan pag-ulan? Hanggang weekend nga ba, Miss Glyza? Hanggang Sabado? Opo, Lakay at Sir Lane po. Hanggang weekend pa rin po yung pag-ulan. Pero gaya po ng sinasabi ko, maulan po ngayon but by tomorrow po dito sa Metro Manila ay mas lesser na po yung ulan. Although malakas pa rin po pero mas less na po kaysa ngayong araw. And then whereas yung areas pa rin sa Zambales, Bataan ay hindi pa rin po ganong huhupa yung ulan doon sa areas po nila. Maging at paakyat na rin po yung mga pag-ulan dulot po ng habagat by Friday, Saturday. Okay nga Rod. Maraming salamat Miss Glyza. Maraming salamat din po sa pagkakataon, Lakay at Sister Elaine. Mga kaibigan, Glyza Esculiar, forecast na ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Ako, nabanggit ang Zambales. Malu, yung bayaw ni Fiscal Jesse Bautista, yung may mga resort diyan sa Zambales na tinatanginan ng Agos, ha? Ayan, tawagan mo at mukhang may panawagan sila. Ayan, si Mr. Erwin de Ungria. Ayan, oo. Abay, subukan mo itraya kung
wala si Don, ayan. Kung wala ang pinakamayamang Artes. chairman ng MMDA. Ayan. Ano kaya dapat gawin sa mga nagtatapon ng refrigerator tsaka ano? Buti man lang sana kung may laman na steak yan o kaya crispy pata Hindi o lakay kasi kaya... dapat proper disposal kung hindi nyo na yan ginagamit. Huwag nyo namang itatapon kung saan-saan lang. Yung bang sirang refrigerator... Hindi ba yung lakay tinangay galing sa bahay? Baka naman tinangay yung galing sa bahay, hindi niya ginustong maano. Yung bang mga refrigerator boy, hinahakot ba ng Lionel, Lionel Waste Management? Oo. Ayan, baka naman hindi kinuha ng basurero kaya itinatapon na. Pero kahit na, ayan, ibenta na lang sa junk shop. Oo, malaking, may kikitain pa kayo kahit sira na yan. Pero sandali lamang at sino ba unahin natin? Si Giselle. Giselle Lakay. Isang compound sa Pasay City, nagmistulang ilog dahil sa baha. Nako. Isinisi ng mga residente sa baradong drainage sa kalsada. Nako, yan ang sinasabi natin. Wag na kasi magtapon ng basura para hindi nababara. Yung disiplina natin sa pagtatapon ng basura. Ang maliit po, kahit po balat ng candy yan, wag niyong itapon. Alam mo, naalala ko si Chairman Bayani Fernando nung siya ay mayor ng Marikina. Kaya naging model din ng Marikina sa cleanliness, Sister L. Sumunod sa Puerto Princesa City. Abay, ang ginagawa ng Mayor Bayani Fernando nung siya ang mayor ng Marikina. Abay, umattend ng flag raising ceremony ng mga public schools yan sa Marikina, at nagdadala ng candy. Ayan. Oo. Binamimigay sa mga bata, mga estudyante. Pagkatapos, pagka nagsasalita na, yung candy na kinakain natin, yung balat, huwag nyo itatapon, ibulsa ninyo. Yes. Naalala ko ang Chairman Bayani Fernando, Ma'am Marides. Hindi ko yan abutan lakay, pero hindi ko na maalala kung sino ang nagturo sa amin yan ng elementary. Tinuro din sa inyo? Na kahit balat lang ng candy, wag na wag mo itatapon kung walang basurahan, ibulsa mo. Yes. So, lunukin mo. Ibulsa mo, tapos pagdating sa bahay, pag makakita ka ng basurahan, doon mo itatapon. Yes. Aris number 15, Giselle Ricafort. Giselle. May diwata sa gitna ng baha. Sexy naman itong nasalubog sa tubig nito. Ayan. Napakaputi nang nakalubog sa tubig. Pagkatapos nasa tubigan, naka-trench coat pa. Lakay, umuulan, maawa ka na. Ba? Umuulan na naman. Okay, proceed. Giselle, kumusta dyan? Huwag ka abot hanggang bewang, hanggang hita lang. Baka matangay ka dyan, Huwag man po abutin yan. Naikot na natin hanggang dulo kanina, Lakay. Mas malalalim dun sa dulo compare dito sa bungad ng mistulang ilog nga, Lakay. Yung compound na ito sa 2811 Park Avenue sa Barangay 75, Pasay City. Dahil sa walang patid na pag-ulan, isang linggo na nagtuhod na lalim na baha yung nararanasan dito sa compound na binubuo ng 8 kabahayan. Ayon sa mga nakausap nating mga residente at mga tauhan dito, Lakay, hindi na kinakaya ng kanilang water pump yung volume ng tubig dahil sa baradong drainage na matatagpuan naman sa Pizel Street na nasa kanya lamang likuran. Sa ilang taon na raw nilang nakatira dito sa compound, ngayon lamang sila binaha na pinangangambahang tumaas pang lalo dahil sa walang puknat na pag-ulan. Pumasyal naman daw, Lakay, dito yung mga tauhan ng barangay pero wala pang maibigay na konkretong plano sa mga apektadong kabahayan. Ang may-ari naman ng compound nagbigay na rin daw ng water pump pero dahil drainage daw yung problema, dapat lokal na pamahalaan na yung umaksyon. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Sana po naman kami masolusyon na po kami dito sa nangyayari sa akin dito sa lubog. Kasi yung mga gamit pa namin dito, lubog na po. Tapos po, wala po yung mga boss namin dito. Nagana na nga po, nag-check-in na. Kasi gawa po sa baha, kasi yung mga leptospirosis po Yung mga dito, kapag kami po lagi kami dito matawid dito. Kumbaga sana po, pumupunta yung barangay, sana bigyan kami na action dito. Kanina, Lakay, pinasyalan din natin matapos yung panayam natin sa mga residente dito. Pinasyalan natin, Lakay, yung sinasabi nila na baradong drainage at doon nga sa mismong Pizel Street ay baha din, Lakay. May gatuho din na baha doon dahil nga dito sa barado yung kanal at naabutan natin doon, Lakay, yung ilang mga construction worker na nagtatanggal ng mga nakabara doon sa kanal. Ipinaabot na rin nating, Lakay, sa lokal na pamahalaan ng Pasay City
itong problema o mga reklamo ng mga residente dito sa compound. At habang nag-cover tayo nitong storya ay dumating naman lakay yung mga tauhan ng Office of the City Engineering ng Pasay City. May dala mabilis. silang water pump lakay at ito sa likodan natin lakay, kakaumpisa lamang nila na higukin yung tubig baha dito at ang sabi nila ay at saka after daw nilang mahigop yung tubig baha dito sa compound ay magsasagawa naman sila ng konkretong plano o aksyon. Ito si Giselle Rico, Giselle, una sa Pilipino. Lakay. Giselle, ano ba nakabara doon sa ano? Baka may refrigerator din doon, ha? Baka may sofa bed pa doon, ha? Baka may aircon pa doon, ha? Baka pag deklaging lakay, hindi madeklag kasi ang laki. Ay lakay yung binubungkal ng mga construction worker kanina. Sabi nila, bukod sa mga basura, may mga burak din. Kaya kahit ano yung gawin nilang tanggal lakay, hindi talaga umuubra lakay. Talagang hindi pa rin daw naiibsan yung tubig baha doon sa Pizel Street na bumubuhos naman dito o sinasalo naman nitong compound na ito sa Park Avenue. Abay, sino ba ang congressman ng Pasay? Baka yung flood control project niya, baka hindi effective, baka hindi sa ang ginastos, ha? Ayan, yan yata ang report ni Raymond mamaya, ha? Ano sabi ni Senator Ping? Lakay, yung mga opisyal daw, naglaan ng bilyones sa flood control projects. Pagpaliwanagin daw yung mga yan. Ayan, stand by Raymond. Okay, Giselle, ingat ka, ha? Ayan, mamaya pagkagaling mo dyan, maligo ka ng Green Cross rubbing alcohol, ha? Ayan. At saka inom ka ng doxycycline. Uminom ka ng vitamin E. Ayan. Bakit vitamin E? With calamansi. Ayan. Hindi yung sa paalakay, leptospirosis. Minamalat na siya. Ayaw, ay di dalawa inumin niya. Ayan. Oo, lakay, sinisip ko na pati yung kasama kong piloto. Ayan, nagkahawaan na kayo. Padadala ka ni Kuyang Placid Chavez saka Hilkiambaw na Vicks Vaporub daw. Ayan. Para ipahid mo daw sa dibdib at saka sa likod. Sa likod. Di ba ganun yung mga bata pag sinisipon? Okay, ingat ka dyan, Giselle. Ingat, Giselle. Salamat, lakay. Sister El, mula dito sa bahagi ng Pasay City na malakas pa rin ang buhos ng ulan. Ito si Giselle Ricaporta para sa Deezer Issue sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Ganda-ganda yung transcoat. Yan yata yung ginamit mo sa Korea. Galing pa ng Korea yung coat niya. Nag-abroad. Ngayon, pinambabaha. Ayan. Alamin natin ang latest mula sa Senado. Ang latest sa Senado, may pagpapaliwanagin yung mga opisyal na naglaan ng bilyones sa flood control projects. Lakay. Eto na. Pagpapaliwanagin daw yan ni Senator Ping Lacson. Detalye balita mo, Arch. Ipatawag sa Senado ang mga yan. Ayan. At saka nagtatapon ng refrigerator sa sofa sa estero. Ha? Alamin nga natin ang update mula sa Senado. RH28 Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, pagpapaliwanagin ng mga opisyal ng gobyerno na naglaan ng bilyones na pondo para sa mga flood control projects sa 2025 national budget. Ito ang deklarasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson na kasabay nitong matinding pagbaha na ating nararanasan sa ngayon. Dahil dito ay inaabisuhan na yung mga opisyal na sangkot dito. Kailangan daw magpresenta ang mga ito ng mga datos at pag-aaral na pinagbatayan kung bakit napakalaking pondo ang inilaan sa isang lugar. Binanggit ang isang maliit na barangay sa Oriental Mindoro na pinaglaanan ng 1.9 billion pesos na flood control project. Saan yan? Take to nga, Raymond, saang lugar yan? 1.9 billion, saang lugar yan? Isang maliit daw na barangay sa Oriental Mindoro. Grabe naman. Isang maliit na barangay, 1.9 billion? 1.9 billion? Diyos ko. Ano yun? Maliban dyan, meron din daw isang bayan dyan din sa Oriental Mindoro na 10 billion naman ang inilaan. Diyos ko. 10 billion flood control project sa probinsya. Grabe naman yun. Yan yung pinabanggit ni Senator Ping, Mayor at Sister El. Ang pagkakabanggit na niya ay yung mga ganitong klase daw ng mga proyekto, ang nag-uusap sa mga ganito yung contractor at saka congressman. Kung minsan naman, yung congressman, kausap niya yung sarili niya dahil siya din yung contractor.
Ayos. Ang tawag doon, sariling sikap. Walang tapon. Ang laki naman nakita. Ayaw man lang makurutan. Grabe naman yun. Ang sisiba naman ng mga yan. Abay, pero ang tanong, Raymond, paano kung si Congressman ang may project tapos siya ang kontraktor? Pwede ba ipatawag ni Senator Ping sa Senado yan? Ayun siguro yung kanilang titignan, Mayor, kung paano yung proseso nito. Parang ang pagkakasabi talaga kasi dito is kailangan kung hindi nila maipaliwanag. Dahil ang problema daw dito, Mayor, kung minsan ang laki-laki nung inilalaan sa isang bayan, hindi daw alam ng mga line agency. Buti na lang malaman nila dahil ito ay mga congressional insertion. Yun ang nangyayari dito, Mayor. Kaya kalimitan, dahil sa laki ng budget, hindi rin kayang implement ng government agency, hindi nagagastos yung pondo, so nasasayang imbis na nailaan sa mga economic projects, wala natitenga, kaya yun ang nagiging problema. Lalong-lalo na pag mga ganitong sobrang laki na inilalaan sa mga bayan at mga barangay, Mayor. Walang ayan. Sana marami pang pinglaksan sa Senado at sa Kamara. Sana meron din sa Kongreso. Ayan. Yan ang conscience ng Senate. Ayan, kailangan natin ng katulad ni Ping Lacson. Yan siguro, dapat doon, Mayor, dahil yun nga, yung mga kwentong may mga kongresista na bumibili ng proyekto ng kanilang kapwa kongresista. Yun, siguro dapat kasama sa tignan nito. Dahil lalong-lalo na in terms of yung mga naglalaki ang mga pondong ganyan, ay napakatindi yung epekto. Lalo na dito sa kinakaharap nating problema ngayon ng pagbaha. Dahil kaya tinawag nila ni Senator Tito Soto yung 2025 national budget na mangled beyond recognition. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, yun mangled beyond recognition. In short, tinangay ng baha. Di naman daw tinangay lakay. Napunta sa mabuting kamay. Ganun ba? Sayang yun, ano ka ba? Talagang sayang. Nawaldas ang pera ng bayan. Imbis na rin daw, ibulsa na lang. Nawaldas na bulsa. Ayan. Pero nakakalungkot lakay yung mga ganyan. Siyempre. Hindi na nakakalungkot. Nakakaasar, nakakagalit. Ayan. Nakaka-GG. Sandali lang mga Edniel Parosa. Babalikan natin ang mga reports. Pero sa mga nakilala po kay Doc Mark Mendoza at saka si Dr. Julie Magpok Mendoza, abay, sabay po ang kanilang birthday ngayon. Kambal ba ito? Happy birthday po. Maulang birthday. Ayan. Mayor Zenny Mendoza, kambal ba itong si Doc Mark Mendoza at Dr. Julie Magpok Mendoza? Ayan. Ba't sabay ang kanilang birthday? Happy birthday din kay Raisa Butalid Garduse. Ayan, mula kay Dr. Pasa Corrales ng Department of Health. Uy, kumusta ang mga taga-Department of Health? Nakalimutan natin yung mga nandyan, ha? Hello. Ayan. At para sa mga nakilala kay Kuyang Melvin Arado at Kuyang Doc Mike Bravo ng Viluna Medical Center, ayan, ipinapalam po sa inyo na birthday po nila ngayon. Ayan. Happy birthday Kuyang Doc Mike at Kuyang Melvin ang mula sa TM Calao Brethren. Happy birthday din kay sa mga taga Court of Appeals, batiin niyo si Kuyang Justice Danton Becerra. Binabati ni Kuyang PJ Romy Barsa. Ayan, Kuyang Justice De Quiros Bong Pascua, Max De Leon at Justice Leo Bathan. Happy birthday din Marian Fredely Abari mula kay Lolo Fred, kay ating Hay de la Riante mula kay Kuyang Adams at kay ating Maria Cristina de Vera ng Palawan. Binabati ni Kuyang Odi Paderanga at happy birthday din kay Romy Feliciano mula kay Eugene and Lou Cruz. At happy birthday din kay Mista, ayan, Mista Dioscoro Steve Esteban mula sa Sandigan 82. At maraming salamat kay Ninong Sister L, Ninong Richard C. Oo, maraming salamat po dahil Regal Snacks International. Ayan. Yes, yung kanilang pa-snacks lakay na
Ano nga yung isa? Yung sa asasa, sweet corn. Ayan, sweet corn. Boy sugba. Yung bago Ayan. nilang new pritong manok. Pritong manok. Ayun yung una kong ako po yung unang tumikim. Kahit Ayan, hindi po sa akin yung pinadala. Kay Lakay po talaga yun. Nang alam ako, tinikman ko, masarap Lakay, yung pritong manok. Pinagay natin sa bayan yan. Yes, Ayan, marami po ang naging masaya kahapon. Ayan, saan mo ba binigyan mo yung mga tricycle driver sa Mandaluyong? Ay, Ayan. Lakay kahapon dahil maulan, wala sila. Pero wala inabot sila. ko dun sa mga nagdedeklag. Ayan. Dito sa may... Ay, hindi pa Lakay. Yung dati pa yung pinamigay ko pala, yung sweet corn. Sweet corn. Nandito pa yung isang balot. Ayan. Abay, sabi ni Wina Binauhan yung sweet corn daw inulam sa kanin Ang nag-uulam sa kanin si Tita Malu din Lakay. Yung nakalimutan ko yung isang pangalan. Marami kasi Lakay, di ba? Ayan. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, ha? Baka mamalnourished tayo. Nag-ulam. Hindi, siguro dapat may ugnayan kay Mr. Richard G sa Regal Snacks International. Kasi di ba Lakay, meron din silang ibang mga products. Meron silang kanin na nasa sachet. 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 Ito yung mga ready-to-eat food. Yes. Ayan. Yung bigas ba na nasa sachet? Lalagyan lang ng hot water. Lalagyan mo ng hot water. Yes, kanin na. Oo. Alam mo Lakay, parang yang chow rice na. Maganda yun sa mga evacuation center. Mayroon lang talagang hot water ang kailangan. Yes, at yun na yun Lakay. Yan na siguro ang Secretary Rex Gatchalian sa mga Manang Irene Dumlao. Ayan. Yes, si Asek. Ayan, Asek. Ayan, siguro pwede makipag-coordinate sa Regal Snacks International. Hanapin niyo po yung isa sa mga may-ari dyan, yung Pogi-Pogi, ha? Richard C. is the name. Ayun. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:46. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Daming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan, kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Oy mga brethren, mga kuyang ha, ayan na panoorin niyo yung pelikula ni Keanu Reeves ng Teodoro M. Cala Masonic Lads. Colonel Hansel Marantan is the name. Ayan. Aba, may documentary pala siya ha. Ayan, aba palabas sa SM ngayon ha. Ayan. Aba, ganda-ganda nung litrata mo ko yung Colonel Hansel Marantan sa sa SM Mega Mall hallway ha. Ayan, sa likod ng tsapa. Aba, para kang Keanu Reeves dito ko yung Hansel ha. Ayan. A docu-film on truth, betrayal, and redemption. May kinalaman to dun sa Lakay. The story of Colonel Hansel Marantan. Kasama rito, Colonel, yung shootout sa Atimonan. Ayan, yun ang naging doon sila nakasuhan nakulong pa, ha? Dami nila dyan, ha? Pero sabi nga niya, the truth will set you free. Ayan, napalaya sila. Aba, palabas pala kayo, ha? Oy, mga brethren sa Kalaw, ha? Mga taga-NCRF, mga kuyang, ha? Ayan, panoorin itong docu-film ni Colonel Hansel Marantan. At Lakay, wait lang, mayroon ako batiin, pinapahabol ni Ninong Sherwin. Happy birthday daw kay Nestor Kagitla ng Radyo Pilipinas. Naka-tune in daw sa atin ngayon. Ayan, happy birthday. Ayan, ganda umaga po. Mga taga Radyo Pilipinas, good morning. Anong latest sa kainta? Binabaha din daw sa Edniel, ha? Ayan, pana ang selfie ni Edniel sa Nasaan? Ayun, Hindi Lakay, naghahanap ka ng signal. Naghahanap pa ng signal. Diyan sa Felix Avenue, naku, diyan kami dati nakatira, Sister L, binabaha talaga dyan. Binabaha din talaga dyan. Ayan, malalim ba ang tubig sa Felix River? Ayan. Tawagin mo si Edniel. Wala sa akin Q-sheet Lakay. Nasa iyo, ha? Edniel Parosa, ang latest sa kainta? Ayan, binabaha din dyan, ha? Ayan. Alamin natin ang latest mula dyan sa lugar kung nasaan si Edniel Parosa. Nasa Karangalan na village ka ba? Ayan, binabaha dyan Oo. Naka din siya Lakay, nakakapo-kapo. Naka-trench coat din ba siya? Naka-trench coat din.
Grabe ka naman sa trench coat. Si Edniel Lakay ay nandyan sa hindi ko na mahanap dito sa GC natin. Basta Pero sige na nga. Nasa Kainta. Ayan. Nasa Kainta. Punta natin si RH52, Edniel Parosa. Edniel? Lakay at Sister L, hinahanap ko yung Felix Avenue na binabanggit nyo eh. Oh, Felix Avenue. Wala na. Felix Avenue. Ano na? Felix River na. Alas, sabi ko na nga ba, nakita ko sa background. Naku, Diyos ko. Alalim dyan, buti wala na kami dyan. Pang ilang araw na ito, 5 o 6 na araw ng sunod na umuulan. Hanggang sa mga oras na ito ay hanggang tuhod pa rin yung pinakamababaw na tubig dito sa Cabana Felix Avenue, sapagkat yung pinakamalalim na bahagi dito sa aking likuran, patungo roon sa may bahagi ng junction o yung pinaka-rotondang maghihiwalay patungo roon sa mga direksyon ng paakyat sa Antipolo at pakara naman doon sa Ortigas sa lungsod ng Pasig. Doon ay hanggang bewang na yung tubig hanggang sa mga oras na ito. In fact, karamihan sa mga residente ating nakakausap at nakikita dito sa Cabana Felix Avenue ay papalabas na mula roon sa kanilang mga tahanan, mga subdivision, sapagkat nag-aantay daw yung ilan sa kanila ng rescue boat at sa halip na magantay, nilalakad na lamang itong kahaba ng kalsada. Nakalabas lamang dito sa kanilang baha pa rin senaryo. May mga nakausap din tayo, Lakay, na papasok pa sa trabaho, kung hindi man galing pa rin sa trabaho, na hindi nasususpinde dahil akala ata ng mga bossing, waterproof itong mga kababayan natin kapag hindi ka na nag-aaral. Tuloy-tuloy yung kanilang pagsuong dito sa baha. At talaga namang pinapasok, hindi lamang yung kanilang mga trabaho, pero itong bahang ito talaga. Yes, Lakay. Alam mo, Edniel, grabe ngayon yan. Dati-dati yung Felix Avenue na ganyan, ginagawang parking lot ng mga may kotse dyan sa mga village sa katabi yan. Karangalan, Village East, Country Homes. Ayan, ngayon hindi na pwede mag-park sa kalsada. Lulutang ka sa na dyan. lalim ng tubig na. Di ba, lalo nang malalim nga dun sa mga sa loob ng villages niyan. Karangalan Village, East, Village East. Maraming artista dyan. Lakay, dinabagit mo yung parking. Alam mo, mula doon sa may Marcos Highway, papasok dito sa may Felix Avenue, yung bahagi ng kalsada na walang tubig, walang baha, doon na idinalahaw sa mga residente yung kanilang mga sasakyan para hindi na abutin pa ng tubig baha. Yan yung senaryo hindi lamang dito sa Felix Avenue, kundi maging nakita rin natin sa Marikina noong nakaraang mga araw nung tumaas yung level ng Marikina River. Napakita ko lamang sa iyo, Lakay, live itong sitwasyon dito sa aking likuran. Itong ating mga kababayan na ganyan, by foot na sinusuong itong Felix River. Ayan, nakita ko, alam mo, yan pinapakita mong sa Felix Avenue yan, mas malalim sa loob ng mga villages yan, subdivision. Diyos ko, baka hanggang dibdib na ang tubig yan sa mga, yan, kasi mabababa yung mga villages dyan Tama ka dyan, Lakay. In fact, may mga video tayo dyan, doon ako pumasok na dahil sa signal mahirap pa rin. Yung ilan sa mga truck, Lakay, ay rescue trucks o rescue vehicles ng LG mismo, galing na roon sa mga subdivision. Mayroon na silang mga hakot. Kaya sa araw na ito ng Miyerkules, patuloy pa rin sa pag-evacuate. Ito pamalaan ng Cainta Rizal. May mga nakausap din tayo na nag-aabang daw sila ng rescue boat. Pero dahil wala pa rin dumarating nila sa mga oras na ito, sila na, yung mga naglalakad dito sa aking likuran, papalabas dito sa may bahagi ito ng Cainta Rizal. Sa katunayan, buti may libreng sakay. Ayan, siksikan yung mga sumakay dyan na Edniel. Ayan, yung nasa truck, siksikan yung mga pasahero. Libreng sakay at saka evacuate, pang-evacuate na yan ng lokal na pamahalaan. Speaking of LG, Lakay, abang nagulat tayo sa mga saysayo, ngayong oras na ito ay nag-request na si Mayor Kit Nieto ng Cainta ng pag-convene ng kanilang local disaster office at Sangguniang Council para pag-aralan ang eventual declaration ng state of calamity dito sa Cainta Rizal dahil sa 5 hanggang 6 na araw na patuloy na ganitong sitwasyon dito sa ating lugar na lagay ng langit, malakas pa rin ang ulan at may konti pang hangin sa mga oras na ito. Yan muna ang sitwasyon dito sa may bahagi ito ng eastern part ng NCR, border na ito o sakop na ito ng lalawigan ng Rizal. Kasama pa rin si Mike Lumaban. Ako pa rin si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Grabe talaga dyan, Ayan, kung yung
Felix Avenue ay malalim na, di mas lalo yung mga, kasi yung kalsada diyan na Sister L, mataas yung kalsada, tapos yung mga subdivision, mababa. Mababa. Oo, Okay. Elevated kaya, yung daan. elevated, At talagang unang lulubog yung subdivision. Yes, Lakay. kaya nga nung araw unahan ng parking sa Felix Avenue. Pagunahan. Kaso ngayon Lakay, baha na rin. Kaya nga so ibig sabihin, di mas lalo nga malalim ang doon sa baba. tubig sa mga villages diyan. Ayan, Karangalan Village. Diyan din nakatira si Mayor Mon Ilagan noon. Ayan, si Kong Ben Ebardone at mga maraming artista ha. Ayan. Kawawa naman yung mga kababayan natin diyan, Lakay. Anyway, parang Danny Sanchez, yung dating presidente namin ng subdivision inano nila yan Ang isang dahilan kaya nagbabahan ng todo ng ganyan, yung drainage Sister, yung creek, ha? Abay, tinayuan ba naman ng pabrika sa gitna? Oo. Talagang magbabara yung Lakay. Parang Danny Sanchez, ano na nangyari doon? Nagiba ba yung mga pabrika na tinayuan ng building yung mga creek, ha? Oo. Pakitignan niya na Mayor Nieto, ayan, makipag-coordinate kay Danny Sanchez yan. Alam niya yan, di ba? Parang Alex Soria, ayan. Report mo na kay Boy Gonzales. Ilang evacuees dyan sa Maynila nakabalik na sa kanilang mga bahay. RH29, Boy Gonzales. Boy, kumusta dyan? May mga baha pa rin bang area sa Maynila? Boy? Sister L, Lakay Deo, wala nang mga baha dito. Halos lahat pa ipasabol na, pero sa dinaanan ko, Rizal Avenue, dito sa may area ng Abad Santos, Recto Avenue, at sa area ng Quiapo, wala nang mga pagbaha. Pero bubuhos pa rin yung pagulan. At kanina nga, pinauwi na ng Manila Department of Social Welfare ang ilang mga pamilya na pasamantala inilikas nitong mga nakalipas na araw busod ng pagbaha, dulot ng masamang lagay ng panahon. Dahil dito, umabot na lamang sa 784 na family o katumbas ng 2,540 ang napili sa 20 evacuation site sa lungsod ng Manila. Ayon kay MDSW Director J. De La Fuente, pinayagan na nilang ang mga ilang evacuees nakamakauwi sa kanilang mga tahanan matapos na makumpirma na Manila Disaster Risk Reduction Management Office na ligtas na at wala nang panganib sa kanilang mga lugar. Sa kabila nito, patuloy na nakamonitor ang Manila LGU sa sitwasyon sa ibang lugar na may pagbaha kung saan tuloy-tuloy ang declogging naman ng Department of Engineering and Public Works upang tuloy nang humupa ang pagbaha. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso, Small Mayor. At dyan sa Quezon City man ang Milky Rigunan, pumapatak pa ba ang ulan dyan sa QC? At ano ang latest sa Kamara? O nga pala, ang Pangulong Marcos nagalit sa mga nagsisisip na naglalagay ng mga billboards, mga signages para sa SONA. Ayan, so kasi sabi niya, Lakay, itigil na muna. Lalo na yung masama yung panahon kahapon, pinatigil na muna yan. Pagkakabit ng tarpaulin sa SONA ng Pangulong Marcos. Pinatigil niya yan. Pero kasi Lakay, may mga nakunan kasi na naglalagay pa nung kasagsagan ng ulan. So yun yung sinishare ng mga tao. Ayan. Pero mayroon naman pong memo ang Malacanang nga pinatigil na talaga muna. Kaya medyo nababash sila, Lakay. Siyempre, sino nga papagawa niyan? Di si Mayor. pero eto na, Lakay. Mayor Joy, ayan, patigil muna. Ayan, wag na daw muna kasi yung weather nga. So ang construction naman ng nationwide catchment systems, ipinapanukala para mabawasan ang malalang pagbaha. RH12, Milky Rigunan, Mana Milky. Sister Ella at Lakay, napapanahon na magtayo ng mga water catchment system sa buong bansa para makaiwas sa sobrang pagsalanta ng baha, hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay bagong henerasyon Party List Representative Robert Nazal, kapag walang sustainable water retention infrastructure, paragi na lamang tayong lubog sa baha at maraming mga lugar, lalo na tuwing may bagyo at habagat. Sa House Bill 813 ni Nazal, ipinapanukala ang construction ng mga farm-level water catchment systems, lalo na
sa mga probinsyang madalas binabaha. Sabi ni Nasal, 5 taon nang lumipas ng manalasa ang bagyong Ulysses, pero hindi pa rin daw tayo natuto at walang ginagawang konkretong solusyon sa problema ng baha. Anya, base sa datos sa kabuang 142 critical watersheds sa buong bansa, mayroon lamang 21 catchment basins sa ang Pilipinas, kaya laging lubog sa baha ang mga mabababang lugar. Git pa ni Nasal, ngayon na nakakaranas tayo ng habagat at wala tayong mga catchment systems, nagtakawala na ng tubig ang mga otoridad dahil apaw na sa mga reservoir. Kaya ang resulta, nakadadagdag pa ito sa problema ng baha. Ako si Milk Riguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Aba, sa August 8 pa pala palabas yung documentary film ni Colonel Hansel Marantan. Aba, August 8 mga brethren, ha? Ayan, 6 p.m. sa Mega Mall. Friday ang premiere night. Cinema 2 and 3. Aba, talaga, ha? Ayan. Sino ba ang leading lady mo rito, ha? Ayan. Si Barbie Imperial ba? Ito pala siya. Ayan, yung kanyang sa likod ng tsapa. Movie tarpaulin. Ayan, sa likod ng tsapa. Sino ba ang gumanap na ano dyan? Sino ang producer nito, Lakay? Oo nga, ano, ha? Sino ba ang producer niyan? Grand Lads ba ang producer niyan? The story of Colonel Hansel Marantan. Yes. Bakbakan ito, ha? Parang kasi baka may encounter dyan. Meron nga. Ayan, andyan yung encounter nung controversial na Atimonan shootout. Ayan. Yung mga nakabarilan sila dyan ng mga ano, ha? Ayun na kayo, may mga maliliit na wordings, di ko lang mabasa. Pero baka nandyan sa baba yung producer niyan. Yung mga producer yan. Si Gerard Anderson ba o si Richard Gutierrez ang gaganap na ano, ha? Hansel Marantan dyan. Ano kay yung sikat kay sa Netflix kay Richard Gomez, yung Incognito ba 'yon? Hindi yun si Richard Lakay, si Ian Veneracion. Ian Veneracion, yes, ba 'yon? Si Ian Veneracion, Daniel Padilla, si ano ba pangalan nito? Anak ni ano to basta Estrada yung isa doon, si Maris Racal. Ayan, si Richard Gutierrez nandoon. Richard Gutierrez, yes. Ayan. Palo Keanu Reeves. Pero yung Incognito, pinapanood ba Incognito? Tapos na Lakay eh. Tapos na ba? Pero siguro may next pa yon season. Kasi hindi pa tapos yung hindi pa nahuhuli yung ano eh. Sino? Yung mga Elcano. Pinapanood. Tinalo na ba ang Batang Quiapo? Mga pala, ba't walang Batang Quiapo sa Netflix? Supremo. Ayan. Senator Lito Lapid-Lapid. Senator Lito Lapid-Lapid. Ninong Supremo, ano na eh. Ba't wala sa Netflix? Dapat nasa Netflix yun lang. Ba't wala sa Netflix ang Batang Maynila? Ayan. Oy, happy birthday muna kay Lady Bossing natin. Ay, si Ma'am Talasa Elizalde del Rosario. Happy birthday, Ma'am. And advance happy birthday kay Ma'am Ellen Folido Lakay. Kahapon nagpataho siya. Aba, ba't di ko natikman yan? Hindi kayo pinagtabi ni Ate Dulce. Aba, sabi wala ko, pagtabi ko Ang sarap nung taho. Baka nasa ref pa. Kailangan initin. Yan ba ang... si Aling Lydia Lechon nga pala, ha? Advance happy birthday po. Sa July 31. Ayan. Si Aling Lydia De Roca. Mamaya yung sa Aling Lydia Lechon. Magpapakain siya ng cholesterol-free na lechon. Yan yung nagja-jogging na babo. Gina-jogging ni Boy De Roca at parang Darlie De Roca. Nag-golf din ba yan? Bawal sa fairways yan, sa golf course. At ingat-ingat po mahabigan, yan ang kabuhan natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. Ingat-ingat. Diyos agin na Diyos ti kumuyog. Susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Wina Binauhan daw upo ngayon, Lakay. Sino? Wina Binauhan. Si Wina Binauhan ba? O nga pala. Baka magpapakain yata ng lugaw si Miss May eh. Ba't nasaan yung lugaw? Ba't di ko natikman? Ayan, alam po yung mga bigan ni the best ang lugaw talaga na ating Operation Tulong. Yan ang paborito kong lugaw, Lakay. Ay, sinabi mo, ha? Ayan, mayroon talaga silang secret recipe na gustong kong malaman. Ang sarap ng lugaw nila. Ayan. Barangay Bagong Silangan.
Quezon City, ang Operation Tulong. Ayun. Doon ba ang palugaw nila ngayon? Ayan, magtira nga kayo ng Malapit na raw ang lugaw, sabi ni Wonder Woman Lakay. Malapit na pulugaw. Ayan. Pero ang OT Lakay, OT team, nandyan sa may barangay Bagong Silangan, dyan po sa Quezon City. Ilang kawali yung lutuan ng lugaw, ilang kalderong malalaki. Kaldero Lakay na malalaki. Na talagang ginutom. Ang daming luya, nagugutom ako. Ginutom talaga sa lugar. At siyempre, maraming salamat sa ating mga donors. Ayan, Kuya Willie Bonilla, ha? Ayan. Salamat po. Mr. Elmer Gardiola, ha? Ayan, Moso Sipol kong Romeo Momo. Ayan. At Ninong Michael is my guy. Nako, ang Ninong MG, pinakamalaki ba? Maraming salamat po sa napakalaki ninyong puso. Sa mga members ng Rotary Club, mga Rotarians. Yes. At ibang mga donors natin yan, maraming salamat po. Ha? Mga partners, donors, Lakay, talagang walang sawang tumutulong din sa atin. Kasi mga donasyon pong napunta sa Operation Tulong, binibigyan nating gamot sa ating mga kababayang indigents, may sakit. At pagkaganitong may baha, ayan, may sunog, ayan, pinanluluto po natin ng lugaw. Yes, hot meals. Importante Lakay, lalo na sa umaga. Kumakalamang sikmura. Ang kapartner natin sa palugaw ngayon pala, Lakay, ang nag-iisang Senator Lito Lapid. Ayan, pasalamat nga pala. Thank you po, baka makalimutan natin si Senator Malasakit din, ha? Nagbibigay din sa Operation Tulong, SDG. Ha? Ayan. Senator Bongo. Maraming salamat po. At yung maraming pork barrel sa flood control, baka pwede kayo mag-share dito. Baka gusto naman mag-share your blessings. Ayan. At sigurado mapupunta po ito sa ating mga kababayan. Mapupunta yan, Lakay, sa talagang nangangailangan. Yes. Sa ating mga donors, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Susunod na Operation Tulong. Wonder Girl, Miss Wina Binauhan. Naging anak na talaga to ni Miss May eh. Bye-bye. Ingat. Stay safe. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.